Sa kabila ng lahat, nananatili ng masaya. Hindi sa'yo pa, buhay ko'y kumpleto na. Kahit sino pa man, ang kwento mo'y mahalaga. Hatid na ilari saya, saan mang damo pa ba? Magkasama sa isang pamina, ito na ang buong pagsumika. Umiyak, tumawa, manampalataya, hanggang sa mapunta, tuloy-tuloy ang siya. Kung pare-pare ko yan pa, kaibigan ba sa tilas mo? Kwento mo at kwento ko, ikaibigan. Magbigay ng pag-asa sa lahat, tulad sa siya, kahit hindi na. Good evening. Welcome. This is your show. This is your life. AGT. Anything Goes Topic. Season 6. Episode 69. And today is August 30, 2024. And it's a bit rainy. It's Sweldo Friday night. Kamusta po kayo lahat? Good evening po. Sweldo Friday. Oh my God. Friday the sweldo. Yes. Ayan. Baka ng traffic, medyo ulan-ulan kayo na. Ay, good evening po sa ating mga viewers. Good evening, Senyor. Good evening, good evening. Sino mga early viewers natin? Good evening. Wow, ayan. Siyempre, hindi mo papatalo, Miss Linda. Minsan lang makanood to, so thank you for watching ngayon. Thank you. Bihira yan. Yes. Tito Alex Torres. Ayan. Ate Tess, kamusta na po? Best home lang. Yes. Tita Belen. Nagtatrabaho sa mga barangay. Yung mga Yes. lupon. Lupon pampagulo. Tagapamayapa. Ayan. Mamamayapa sila. Kaya ang kausap. Yun na. Sige. Papa Dons! Uy, happy birthday! Hi! Happy birthday! Parang yung mga nag-birthday lately, ito sunod-sunod, di nagparamdam, no? Parang, tas na ba yung mga yan? Ay, bukas po yung singing. Bukas. Yes. Papa Doms, baka naman. Tito James, good evening po sa iyo. Kamusta House Vietnam, Tito Jim? Kamusta po dyan, Tito James? Ayan, parang mga early birds na. Early birds. Ay, ba't tinawag na early birds? Di ba pwedeng early worms? Hindi naman, basta kung Yung early. inuhuli ng birds. Tanong natin kay Ate Early. Pinapremyo ng bird for being early. For being early, yung worm. Premyo. Gusto mo maging worm. Bawa naman yung worm. Kung bubulatihin ka lang naman, wag na po. Ayan. So ano pa? Ay, congrats po sa ating Paralympian. So, naka-wheelchair po. Yes. Si Mr. Gerald, ayan, ako, nakapasok po siya sa final, bukas ang laban niya. Saan? Sa wheelchair racing senior. Track and field. Magamit. 100 meter dash. Yes. 120. So, po? Na-practice na nila yan. Mas mabilis kasi nga po naka-wheelchair. Pero ayan, congrats po. Anim pala ang padala ng Pilipinas. May archery, may swimming, may taekwondo. Diba, nakakabilib na kahit ganon yung ano na. Yung naka-wheelchair, paano nag-gymnast? Paano gymnastics? Yung walang gymnast at the wheelchair. Kung bagay isang archery, yung Gusto mong patanggalin na kita. Ilayan lang kita. Hindi ka matanggalan ng kamay. Gusto mo? Gusto nyo pag-awi eh. may mga paningyo. Yeah, may imagine eh. Sasabihin ko Yung mga tanong mo eh, no? Ito tatabert. Para naman ano tayo, may comedy. Sinasadya mo ba yung tatabert? No, para tumawa kami. Pero siguro ngayon pa lang tatabert. Pag pinilahin ka rin ni Senior, doon natin malalaman. First, gymnast na naka-wheelchair. After nung mga walang diferensya, Italy din yan, di ba? Doon sila nag-Olympic. Paris. Sila naman. Opo, sila. Pagtapos nun, sino naman gagamit? Mga patay naman. Kaluluwa. Try ba? Kaluluwa naman. Diba? Opo. Dami-dami yan. Ayan po.
Kamusta si Mayor? Di ba nahuli? Hindi pa. Kamusta si Pastor? Ayaw pa. Di ba rin? Matindi yung pag-aalugkog na ginagawa kay Pastor. Hindi pa rin. Kamusta si pwersa ng kadiliman laban sa pwersa ng kasamaan? Ay. Parang ikaw lang yun eh, komedyante. Dami pala mga teleserye. Ano yan? Solo pa. Budget. Ang dami palang hearing at ang dami hinahanap. Hindi, ganito yan. Kasi check and balance nga ang gobyerno. So, yung executive taga-gastos, taga-check yung legislative. Yan. Sila magbibigay ng budget, sila mag-check, kailangan masagot mo. Check and balance nga ang tawag. Which is healthy yun. Healthy yun. Paliwanag mo naman ng maayos na nakasa naman yung budget. Kung bawa, ikaw, hingi ka sa akin ng baon, anak kita, so mo gagamitin, diba? 1,000 lang, ba't 1,500 hinihingi mo? Palabasin na yan, palabasin. Palabasin yan, palabasin. Medyo wild yan. Palabasin, hindi yan pwede dito. Yan o, yan. Meron po kami bisita dito. Pakilabas. Magwawasak yan dito. Pakilabas. Bye for now. Pakitapon. Pag-may-ari niya aso. Good evening, Tita Hermie. Uy, hindi ka Hermie. Aksidente, nadulas. Sana makinig naman. Sana makinig rin. Huwag nang mag-init ang ulo. Okay lang yun. Sa akin pa ako pa. Diba? Makinig lang na makinig kahit ano pa yan. Tita Helen, hello. And Kuya Arthur Caberoy. Mga viewers natin today, ang babata. So, mukhang ano. Back to school pa yan. Sakto. Kaya back to school. Sabi niya, Tony, late na kayo back to school. Hindi tayo late. Maaga tayo sa back to school. Ngayon lang natin officially parang i-end yung proyekto. Hindi naman i-end, no? Temporary lang naman. Just in case may tutulong pa tayo, sige naman. Yun. So, yan yun. Ano tawag dito? Ikukwento natin. Kukwento natin. Hello, Mamita, Ate Judy. Ayan. Tata Bert, meron ka po bang mga balita dyan? Wala ko nakuha na ano eh. Okay po. Wala namang mga events masyadong nangyari. Hiling-hiling. Walang event, anong event ba? Puro paghahanap. Pero yung ika nga Naniniwala ka bang yung machine nila Pero alam ko naman yung later machine, yung mararamdaman ko ano yung nasa ilalim, no? Pati yung tibok, no? Pero ikaw ba naniniwala ka? Kasi dami nila dun pwedeng puso nila yung nakikita Di ba? So ano ba tingin mo? laser light. May ginagamit din ng laser light. Something like that. Pagka-search na ginagawa nila. Lahawak pala ng lugar na yun. Alam mo, ang dali lang po yan Yung 10 million na reward, no, ibigay nila kahit kikibuloy pag sinuko niya yung sarili niya. Di ba? Pero mayaman yata si Pastor Bibigyan na rin ng mata. Hindi, di ba may palasyo siya sa langit, sabi niya. Di ba? Diamante nga yung doorknob. Claim niya yun hindi ko claim yun. Hindi ko sinisiraan. Kung napanood niyo yung mga siya mismo nagsasabi. Nakailang balik na siya sa palasyo niya sa langit. Siyempre, claim niya yun. Walang pasagan ng trip. Trip yan. Kasi ako, yung office ko, mainit Barbecuean So, parang sinasabi mo sa inyo, Masaya doon. Masaya doon. Yung
merong isang politician, namatay. Sabi gano'n, dito ano siya, San Pedro. Sabi ni San Pedro, mamili po kayo, ha? Hindi, sabi niya, sa langit gusto ko, hindi po, kailangan mamili po kayo. Hindi binuksan yung langit. Nakita niya, nagkakantahan, may play naman konti, nagdadasal, tapos kakain, tapos magkakantahan, nagdadasal, may play konti, tulog, dadasal, gano'n. Okay. Sabi niya, wala. Impyerno naman. Sabi niya, doon na gusto. Hindi, kailangan makita mo. Pagdating niya sa impyerno, nakakita niya. Ang saya, party-party. Ang gandang babae. Talagang as in lahat. Inuman, sugalan, lahat talaga. Sabi niya, parang mas maganda rito. Dito na lang ako. Sabi niya, tayo muna. Akit muna tayo ulit. Ngayon, mamili ka na. Sa best ka lang mamimili, ha? Wala nang sulian. Hindi, sabi niya. Sabi ni namatay na politician, mayor. Sabi niya, doon na lang ako sa impyerno, mas masaya. So, sige, pagpunta niya sa impyerno, puro mga nag-iiyakan, nakatali, yung mga babae nagsasayaw, binabarbecue sila ngayon, nilalari ko. Sabi ng politician, hindi naman yan na nakita ko kaya impyerno pinili ko, bakit ganon? Sabi ng demonyo, tapos na po ang kampanya. Tapos na po ang kampanyahan. Ito na po ang totoo. Di ba? Mayor, ka naman. Kanina pala isasara na yung kabias na. Kabias na. So, kanina, binaybay ko. Umikot ako. Instead na magle-left ka sa Kabiasnan, ra-right ka na ngayon. Pagtapos ng gasolinahan station. Dalawang gasolinahan yun. After ng dalawang gasolinahan, ra-right ka. So, may loop. Mas mahal. Ngayon, free pa ngayon. 17 pesos. Ang labas mo, malapit ka din doon sa dating lumang booth ng papuntang Dadaanan mo yun Yan yun. So, doon yun. Going to Baclaran. Ngayon, meron sikreto. Pabalik naman. Kasi yung sinasabi ko kasi, ang isasara kasi yung Kabiasnan So, yun yung alternatibong mangyayari. Ra-right kayo instead of left. Kabiasnan pa rin. Pero pabalik, from MOA, huwag na kayo dadaan ng Pasay. Dadaan na kayo ng Cavitex. Tapos bago mag-toll gate, meron loop yun papunta. Either sa Villar, o doon kayo sa SM. Sa C5. So, may 2 option kayo. Pero both ways, labas C5 talaga yan. So, Paranaque na hindi mo nadaanan yung Pasay City. Kasi SM sukat na madadaanan mo. So, malaking traffic na rin yung nabawas. 17, mas mura yun. Kasi yung kapirasong ikot mula sa Skyway, 35 pesos yun, 17 lang. So, mas mura. Okay? Thank you, Senyor. Pero libre pa ngayon. Pero bukas hindi na, may bayad na. So, daan na po kayo doon ngayon? Pwede kayo nadaan. Daan ka na nadaan hanggang wala pang bayad. Twice kami nakadaan na dyan. Hello po, Miss Elna de la Torre, Miss Cynthia de Jesus Alcantara, Bella Fermalo, Miss Nenden, kamusta po? Uy, malayo yan. Ayan. Good evening po sa inyo. Sa mga marami pala pang humihingi ng tulong sa akin, ito na lang po live, no? Gusto po kayong tulungan. Kaya lang po, limitado po yung kakayahan kong tumulong. Kasi po, hindi po katulad ng sa gobyerno, pondo po ng gobyerno, hindi po sariling pera nila. Ako po sariling pera ko. No? So, yun po yun. Kaya limitado po yung kakayahan natin tumulong at hindi po ganun kabongga yung kaya natin. Pero still, malaking bagay po yung nagagawa ko kasi walang pangkaraniwang tao ang gumagawa ko nung ginagawa ko. Tama? Puro kailangan manalo ng loto, kinakailangan. Di ba? Ako po wala pangkaraniwan lang po ako. Kumikita po ako ng pangkaraniwan. Tinutulong ko po yun at
kagandahan, marami tayong mga kaibigan ha, hindi po yung mga hiningi natin in public, na tumutulong. At kilala niyo naman po yung sarili niyo. Salamat po ng marami sa pagtulong niyo po. Kasi, naihatid natin ng tama. Kasi maraming humingi ng tulong, hindi naman dapat tulungan. Sa totoo lang. Kasi sa pagtulong, may mga abusado, may mapili, marami yan, di ba? Alam natin yan. Pinakain mo na, yung pinakainan, iiwan lang. Hindi man lang electric man lang. Kahit tugasan, hindi. Iiwan lang. Tapos kukunin pa yung kakainin mo, iuwi pa nila, di ba? Marami din, di ba? Hindi naman tayo, wala naman tayong budget sa gano'n. Yung po yung libre gamutan ko, di ba? 26 years mo. Diba? Yung po yung. Eh, tama ba, Tata Bert? Tama. Ikaw ang piping saksi. Bakit piping saksi? Hindi masyadong hayag. Siguro, yung sa lang nilalantad pagkakailangan. Talagang pipi, ha? Hindi ba? Something like that. Pagkakaintindi. Parang bastos. Pipi. Bigla ko lang. Oo, pwede rin naman kasi sila. Yung tunog din naman. Mas malambot. Ako, marami nang nasaksiyan si sila. Kaya, Mababal tayo. Yung piping saksi po, pipi is, ano yun? Ha? Hindi. Pipi is, ano sa English? mute. Mute. Pipi, mute. Nabas talaga ito si Tata Bert. Siya nag-set ang balance dito sa Puro kalokohan na sa isip mo eh. Tinatanong ko ba't piping saksi? Kung ano sinasabi mo eh. Kasi si Tata Bert po yung saksi sa lahat ng mga nangyayari. Piping saksi kasi ayaw niya magsalita. Talaga na. Ayaw ihayag. Para ang Diyos sa langit ang magpapasalamat sa atin. Okay? Ano ba ako sa mapunta-usapan natin? Ayun po. Wow. Pero may guest tayo. Oh. Yung guest natin, ano ba, 7 o'clock pa. Sana ngayon live, ibibigay na natin sa kanya yung laptop niya. Wow. Okay. Kung ano yung pwede natin ibigay. Kaya andito po yan. Yan po yung mga pinamigay. Iba na ngayon ang ano, di ba? Hindi lang yung notebook, papel, ballpen, pencil, laptop. Siyempre, mas Meron kailangan. pang bag, yung iba niya. Yes. School bags. School bags. At pag sobra sila sa aral, meron silang iPad. Hindi sila. Magtatay ba kayo? Magtatay ba kayo? Nakikita ko lang sa inyo. iPad. Vibration ni Tata Bert. Nakakaway. Ayan. Basta po pag may sunog, si Tata Bert po tatanungin niyo kung ano po cause ng sunog. Yung mga ganyang bagay. So, pumatos baby. Po, diba? At least, diba, kahit ang daming iniisip ni Senyor, si Tata Bert andyan, paano patawanin si Senyor? Babawi natin. Babawi kita, Tata Bert. Babawi. Hello, Kuya Fred Dakipil. Ah. Ay, tinaka sa mga friend. Yeah. Hindi, umayas. Oh, Wala, bukas na lang kita. Kuya Fred, ah. Allergic yan eh. Pag inaabutan mo. Oy. Kasi may pagagawa pa ako sa'yo. Hindi mo nga binulol kasi eh. Adi ka talaga. Kuya Enten is watching. Yan eh. Miss Tess Ismael. Uy, magandang gabi po sa inyo lahat. Mary Marvin Angeles. And Kuya Joseph. From Pangasinan. Joseph, Hmm. ikaw yung huling-huli sa listahan. Kaya, kapatid. Alay mo, pagdating namin sa Manawa, dala na namin ng isang balot na opya.
Kapupig. Tupig, galing na Galing tupig. Yeah. Oh, yeah. Parang mga komedyante kayong dalawa. Masaya-saya sa inyo. Okay, sige, ano pa? Props lang po ito, props lang. Maiba lang. Tapos hindi na ako magkukulay ng buhok. Kasi uso yung salt and pepper. Oh. So magso-salt and pepper na ako. Ayan. I'm from Australia. Wow. Salt and pepper. Peppa Pig. Speaking of school, senyor, Yan na naman yan. ano ang masasabi mo sa present setup o sistema ng opening of classes saka Alam na nila mali, kaya ibabalik na sa June. So by 2026, June na ulit. So i-adjust na nila unti-unti para hindi ganun kalaki yung bawas. So ibabalik sa June. By June, naset na yung calendar into June ulit. 2026. So, alam nila mali sila. How about yung sinasabing pagdagdag ng 2 years daw doon sa ano nung mga bago makagraduate. Ano ba tawag doon yan? K-12. Yan sa rin. Ano naman opinion mo doon? Yung K-12. Kaya naman kasi ng Pinoy kasi gusto lang sumabay natin sa mundo na pag senior high school, adult na. Ang problema sa atin, pag high school ka, either senior high school ka, you're not treated pa rin as college. High school. Hindi ka tulad sa ibang bansa, yung senior high school is enough for you to land a job. No? Dito sa atin, ang senior high school, hindi pa rin tatanggapin. Kailangan mag-college ka pa rin. So, regardless kung naging 4th year ka o grade 12 ka, hindi ka pa rin makakuha ng magandang trabaho dahil you are considered as high school. So, hindi nasusuga, no? Hindi antabayanan yung pagpasok sa trabaho, which is yun yung dapat. Kasi hindi naman lahat makapag-kolehiyo eh. So, you are considered high school graduate. Hindi ka tulad sa ibang bansa. Pag sinabi senior high ka, you are considered senior high. Hindi, sige. So, dapat senior, nung sineti ng K-12, sinet din nila yung mga kumpanya. Sinet, dapat muna yun. Okay, ganito yun. Ganito yun. Simple lang naman yan. Ikaw ba magtatayo ka ng negosyo nang wala kang kliyente? Yun yun. So, nag-set sila ng bagong standard ng school. Hoping nila na mag-adjust yung kalakaran ng negosyo sa Pilipinas. Hindi nga eh. Hindi na nag-adjust eh. Hindi kasi sila gumawa ng batas para pilitin na i-treat as senior high school and senior high school that they are eligible na magtrabaho as senior high school. Kasi hindi naman pwedeng tawagin college sila dahil senior high school na. Kasi before mayroong 2-year college eh. Sa kurso, di ba? 2-year pa rin yun. College pa rin yun. So, your college graduate, 2 years. Di ba? Consider yun. Tama? Nawala yun eh. Nawala yun. So, ewan ko. Magaling yung mga From Ate Gina po. Kailan po ba nagsimula na ang pasukan ay June sa Pinas? panahon ni Pinoy. Pinoy ba yun? Mga pag-aaral. Si Pinoy, no? Pinoy yata. After Pinoy, sino ba? Duterte. Duterte po. Pinoy nga, Pinoy. Sige, ilan man ang tanong? Thank you daw po sabi ni Kuya Joseph. From Ate Gina yun po. Tapos kahit po senior citizen, basta kaya pa mag-work pa rin dito. Hindi na po back to school yan, back to work po yan.
No, okay naman yun. Ibig niya sabihin sa ibang bansa kahit matanda na. Ang medyo magpo-focus tayo sa mga estudyante. Tapos sabi ko natin, Gina, tama po senior dito, kahit 9th grade lang natapos nila, okay na. Yun nga ang problema eh. From attorney, good evening, attorney. Uy! Attorney Ino. May comment, syempre may comment, may pwede pala. Back to school, pero lolo na yung guest niyo. Yun nga sinasabi ko eh. Biggest kami talaga, bata. Ang problema, 7 o'clock ang labas. Ang problema, Manila pa. So, by 9 o'clock pa mararating eh. Tapos na yung 8:80. Pero biggest kami talaga. Puro 7 o'clock ang labas. Patulugin niyo na si Lolo, may pasok pa sa school yan bukas. Hi, Oriel! Good evening! Kamusta ka na? Oo. Sa mga kapapasok lang ko, back to school ang topic namin ngayon. Ano naman, Senior, masasabi mo dun sa mga matatanda na, di ba may mga balita, mga 60, 50, nag-aaral pa rin. Ay, ang ganda na, ang ganda na. Ako gusto ko pa mag-aaral eh. Gusto ko labanan itong mga abogado to eh. Mag-abogado din ako. Tapos, labanan kami yung kaso. Kung makita ang galing nila eh. Ako yung bawa yung abogado ni Alice Go. Diba? Yung na ba ako makukulong. Okay. Sige, ano pa? Tanong lang po kayo, ha? Okay. Narinig ko po, no, namigay po kami simula pa po ng pasukan ng school supply. So, school supply is notebook, paper, lapis, ballpen, bags, ano pa ba? Lagyan ng water. Oo, lagayan ng water. Anong tawag sa lagayan ng water? Deep well. Jug. Water jug. Water jug. Luma na yung Tata Bird. Hindi na yung water jug ngayon. Coleman pa yung sinasabi ng water jug eh. Ano ka ba? Yung ano nga yan? Tumbler. Tumbler. Ay, may kwento doon, no? Pinagtatawanan yung isang anak ko kasi kakaiba daw yung tumbler niya eh. Sabi, alam na alam kasi sa bungero yung tatay eh. Yung tumbler niya, yung inuman ng manok. Ay, inuman ng manok. Diba? Kakaiba yung tumbler. Pag nawala, alam sa kanya. Ang dami niyang tumbler dito na naiwan, pinamigay. Naubos na, no? Pinamigay natin. Naiwan eh. Ginawa ko, pininturahan ko nga. Tapos pinamigay ko sa kanila. Naging bago. Saya nila. Saka meron pa tayong tumbler na bago pa rin. Sige, ano pang tanong? Tata Bird. Wala na. So, yun po. No? Namigay po kami ng school supply. Medyo hindi na po kami nag-publish kasi alam naman na namin kung sino yung mga bibigyan at saka ano. Kasi maraming hihingi, hindi naman natin kaya. So, wala tayong budget. No? At ang isa sa pinakamalaki, laptops. So, ito po yung mga laptops. O, huwag na kayo humingi, kasi meron na po mga may-ari po yan. Bound po yan somewhere else, no? Sana nga, guess yung mga yung may pasok, eh. So, ayan po. Ayan. Sana mapakinabangan nila, magamit nila. Yan yun. Huwag na kayo humingi, tapos na po. Kaya ngayon po namin nilalabas kasi para tapos na. At salamat pala po sa mga tumulong. Kasi po, ito naman po ay yung iba hindi bago, yung iba bago, yung iba pinaayos. No? Naayos naman, maganda naman pagkaayos. Masus nga tayo eh. Salamat po sa mga tumulong. Hindi ko naman banggitin kayo. Tumutulong naman kayo palagi. From Attorney Ino, Ninong Berto, classmate mo ba si Apolinario Mabini nung elementary ka? Ay, hindi. Ahead ako doon.
Po, may ilang taon po. 5 years. Ting ano lang pala. So, ano ginagawa yung pulang araw? Ano ka ba? Ganda ng pulang araw. Yung apo ng ating kaibigan na si Jaime Licauco. Yun yung artista doon. Yung lead character. Si Rochi. Ano pangalan mo? David Licauco. Apo niya po yun. Apo niya. From Ate Ginay, tapos mandatory pagdadalahin ng chalk, bunot, basahan, at floor wax ang mga estudyante. Panahon niyo ba ito, senyor? Meron ganun noon. May ganun noon po. Private kami. Pero alam mo sa Japan, yun yung tinuturo. Yung sila, walang janitor, sila yung naglilinis ng lahat. Walang grade-grade. Kumbaga sa school, yun yung unang tinuturo. No? Which is, dapat yun, okay? So, yun yung pagtutuunan natin ngayon ng pansin. Ano yung mga dapat tinuturo yan sa mga kabataan? Kasi, nakakalimutan natin yung mga basic, no? Halimbawa ako, si May, 8 years old, no? Gigising kami sa umaga, mauna siyang gigising, nagluluto na siya. At 8. Talagang hindi lang kanya, baon nila. Tapos nadalan ako ng almusal niya, pakainin yung ano. Siya na yung para sa lahat. 8 years old po yun. So, tinuruan na po yun at very young age how to handle yung pagkain galing sa rep, tapos yung utensils, yung kalan, yung pagluluto. Yun. So, kasi natatakot tayo masunog, mapasok. Turuan mo lang. Kasi, yan yung isang bagay na napaka-importante, no? Kasi hindi natin tinuturuan yung mga basic na dapat matuto. Yan yung number one na kailangan ituro sa kahit sinong tao, lalo na bata. Bakit? Kasi po nagugutom lahat ng tao. Paano pag nagutom at hindi marunong magluto o order? Paano kung wala pang order? Kasi napakaganda pa rin yung makakatipid, yung nagluluto ka. At saka kung ano yung pwede mo iluto. Si May, hindi mo sasabihin kung ano yung luluto, siya yung nag-iisip. Kaya naman, pag yung free time niya, halimbawa bukas Sabado, yan, magtitesting niya kung ano yung gagawin niya. Nagtitesting niya ng Diyos ko, tapos pag hindi mo sarap, tinatapon niya lang. Experiment. Yan yun. Inaya ko lang, yung mga materials na yun. Kaya, yung kuya naman niya, iba naman yung mga office supply ni Linda ang inaatake nun Kasi artwork naman yung kanya. Galit si Linda. Sabi ko, mo lang. Kasi if you don't give them materials, wala silang pagpapracticean. Di ba? Mahirap pag beautician. No? Ay. Material, mukha mo. So, yun. Kailangan matutong magluto. Magsaing, maglaga ng itlog, magluto ng itlog, yung mga basic, kailangan yun. Yan yun. Kaya ako po, I'm very proud po, no? Yung mga anak ko, tinuruan ko niyan, no? Na magluto. Yan. Lahat sila. Kasi hindi po pwedeng hindi. Kasi sila ang kawawa later on pag hindi sila marunong magluto. Halimbawa, mapunta sila sa isang isla, o paano kung hindi nga marunong magluto? Di ba, walang skill kung paano. Kasi ang pagluluto naman, aksidente lang yan Lahat yan, mga lutong aksidente lang lahat yan Dinaan sa experiment Susunod yung naglalaba yung mga anak ko. Pero sa lagay ko yan, naglalaba sila. Tinuturuan namin sila maglaba, magsampay, magtubi, no? Kasi sayang sa gusto, magdadamit sila. If you know how to take care of your clothes, alam mo yung damit mo, pag marumi, kung kailan mo napapalitan. Kasi minsan, di ba, yung mga bata, dungis-dungis na, hindi nila alam to take care of their clothes. So, pag they know how to take care of their clothes, sila yung, lalo na si May, mamimili yan ng damit niya, siya mamimili ng damit niya, hindi mo yung mapipilit na kung ano yung isusuot, talagang isusuot niya yung gusto niya. Ano yung gusto niya? Yan yun. As early as yan. Kasi, tinuruan silang to take care of their clothes. Yung mga basic na yan, natatawa nga ako Ano nga yung
extracurricular niya. Parang inano niya, parang homebody. Talagang gusto niya pa matuto ng maraming bagay. Mag-ayos ng kama, mag-ayos. Yun yung gusto niya. Hindi yung music, hindi yung gano'n. Hindi. Gusto niya kung paano mag-ayos ng bahay. Sabi ko, delikado tayo niya, parang gusto mo mag-asawa. Parang ikananay ang gusto mo. Siya magluto. It is maganda yan, napakaganda niyan. Napakaganda. Turuan mo rin silang magtanim. Yan. Si Direk, mahilig magtanim. Pag nagtatanim yan, pinanunod ko yan. Yan yun. So, kasi bihira matangkad na nagtatanim, di ba? Huwag niya yung mga puno. Kaya yung mga tanim niya, papaya, tatanim ka, di ba? So, importante yung magtanim kasi stress reliever yan eh. Yan yun, nawawala yung stress mo. At the same time, yung food. Kasi, pwedeng diyan manggaling yung food eh. Lalo na rin ang mahal mga gulay niyo. Eh, mga backyard na pag-release ng gulay niya na. O, di ba? Tanim ka ng talong, di ba? Hindi ka nabibili ng talong, di ba? Ang talong, napakadali lang yung tanim, di ba? Papaya, di ba? Mangga, di ba? Duhat, di ba? Parang lalaki ang tatagalan. So, emergency. Yan, turuan mo sila, di ba? Emergency, kung paano nila gagamutin, anong gagawin nila. Yan, basic na basic palagi, yellow. Yan, tuturuan mo sila. Si Tata Bert, wala po yellow sa bahay. Kahit may refrigerator. At doon ko talaga napatunayan na talagang kailangan. O ngayon may yellow ka na. Yeah, meron. At tanda mo na, ngayon walang nalaman. Pwede pa may experience talaga yung doon mapapatunayan kailangan talaga. So, kailangan ituro yung mga emergency, paano i-handle, no? Dahil mga bata pa sila, they cannot drive themselves papunta sa mga ospital. So, the next best thing ituturo is to get help sa mas nakakatanda, just in case. So, at saka palaging relax, composure, yan. Diba? So, yan yun. Okay? So, yung shopping, tinuturuan din namin sila kung paano magtipid, yung mag-sale. Tinuturuan din namin sila. Yan. Tutuwa ko kay May mag-shopping, no? Pag yung shoppingan, gusto niya yung mamahalin. Pagkainan, siomay lang siya. Siomay lang. So, pero pag yung bilihan, mag-ingat ka na kasi mahal ang kukunin niya. Pero pagkainan na, siomay lang siya. At least kung baga nagtipid siya sa inyo para mabili niya yung gusto niya. Yun nga yun, kasi papatak lahat yung pag-manage ng pera. Paano niya i-manage yung pera. Actually po, ang tao po, no? Yan, tuturuan mo po ng basic skill. Ano ba yung basic skill? Swimming. Napaka-importante po niyan. Kasi sa bumahalang po, pag di marunong mag-swimming, ang isang tao, it's a matter of life and death, katulad ni Tata Bert. Hindi po marunong mag-swimming. Alam mo po si Tata Bert, kunwari lang po tao eh. Tama ba, Tata Bert? O simula tayo, walang birth certificate. Paano mo sasabihin tao yan? Eh dahil po kay Mayor, may ikpit na po ang pagkuha ng birth certificate. Lalo hindi nagka-birth certificate, di ba? So mauutas na lang to, may birth certificate, walang birth certificate. So paano mo masasabing tao to, di ba? Lalo nagkahirap-hirap kayo nung kumuha ng ano eh. Di walang birth certificate. Ito na, marunong ka ba lumangoy? Hindi rin. Naligo kami sa dagat ng Sambales, so pinatubo po. Nagpunta kami, after namin mamigay ng truckload po yun eh. May bago naman ako doon. Basic, no? Basic na mga pagkain, dilata, sa mga mangyan, sa mga na-apektuhan talaga. Talagang grabe yung mga pagsamantala. Yung mayayaman, pumipila pa rin. Pinapipila yung katulong, ano doble-doble yung makukuha. Grabe. So after noon, hindi na kwento natin, naligo kami sa dagat. Si Tata Bert po, naliligo din.
Ito ng tabo. Yun ang baon ko. Alam ko, maliligo. Ito marunong. Naligo sa ibang paraan. Alam mo pagtabo. Habang nagsiswimming kami sa malalim, siya nando sa pangpang, magtatabo. Ayan. So, ano hindi tao to? Bike, marunong ka mag-bike. Hindi rin. Hindi marunong. Marunong pa. Marunong ka mag-bike. Importante mag-bike kasi po, yung two-wheel na machine na yan, two-wheel machine po na tawag yan. Manual po ang tawag, hindi motor, may motor, siyempre. Napaka-importante po niyan kasi malayo ang mararating mo kumpara sa naglalakad ka. Yan. So, Nagkapobya lang ako dyan, sumalpok ako sa delivery truck ng Pepsi noon. so hindi ka na nagbabike. Hindi na nagbike. Ayun. So, hindi ka na rin nagbabike. Sabi ka na, bitao yan. Sabi siya, bitao yan si Tata Bert. So, hindi nagbabike. Or mag-swimming, walang birth certificate. At ano ba to? Alien to eh. Yan yung mga basic skill na dapat tinuturo sa mga bata. Ay, kung may mga magulang po kayo, hindi kayo tinuro mag-swimming, hindi kayo, si Sandra nga, pinila ko na ng bike. Ano ba? Hindi ba kami nag-bike ko? Kalawangin na yun. Okay. Tinuturuan ko po, at least yung mga bata, binibigyan ko nga ng bisikleta, di ba? Yung mga si Jun Agoilo, di ba? Layo-layo na nararating, di ba? Dami, yung pandemya, namigyan ko ng bike. Bisikleta Namigay ako ng bike nung pandemya, di ba? Simple lang tayo dito, pero marami tayong proyekto. Hindi man bago, pero talagang ako mismo ang gumagawa, di ba? Ito lang laptop, hindi ko kayang gawin kasi bobo tayo dyan sa technical eh. So yun, balik tayo sa kwento, dapat po ituro niyo po sa anak niyo swimming, kasi survival po yun. Biking, kasi just in case mawala po lahat ng sasakyan, yung machine na yan, two-wheel machine na yan is makakapagpadala sa iyo sa malayong lugar ng walang gasolina, no? Skill lang. Yan. At susunod po yung mountaineer, no? Survival po sa mountain area. Dapat po, turuan nyo rin po silang umakyat sa bundok. Ikaw ba, Tata Bert? Kaya. Yan kaya. Kasama ka ba namin sa kuweba noon? Ako mahilig ako sa ganyan. Ako nagturo kay Mark. Si Mark ang taba-taba. Sa mountaineering. Membro ng mountaineering club yun. So, yun. Yun yung mga basic kasi for survival yan. Huwag yung puro laptop, gadget. Hindi yan. Okay? So, sige, ano pa? Maraming comments niya si Attorney Ino. Si Ninong Berto, si Ferdinand Magellan ang nagturo mag-swimming dyan. Ninong Berto, ikwento mo yung nililigawan mo si Tandang Sora nung high school kayo. Ninong Berto, may mga dinosaurs pa ba na nag-aaral ka? Ayan. From Ate Marlene, Attorney Ino, may isasama ka sa listahan ng most talkative student, kaya please behave. Paano kaya ito sa Attorney Ino, estudyante siya? Di ba ito na-o-office parang? Siraulo yan eh. Kaya tsaka si Mark siraulo. Ang dinadala yung tindero ng ice cream. Hindi lang magulang nila. Pag tinawag na Pag pinatawag sa office. Di ba tuwa-tuwa yung eskwelahan nila na mag-graduate ng mga bibero? Ay, usap. Wala nang bibero papasok dito. Sinimulan ko yan. May magandang kwento dyan eh. Sabi nung anak, Tay, punta ka raw sa office, sa school. Sabi nung tatay, Tato ka na naman ginawa mo katarantado. Ay, wala ah. Baka ikaw meron kasi ikaw pinapatawag sa office. Hindi ako. Di ba? Baka ikaw may ginawa katarantaduhan. Ikaw tinatawag, hindi ako. Ikaw siguro, no? Bago ka na tayo. Hindi na siguro siya attorney noon. No? Ikaw pinapatawag, hindi. Hindi ako tinatawag. Kasi yung sampitero. Ay, oo. Pinahuli yan. Yung sampitero yung
Takchuin nila eh. Inabayaran yung sorbetero. So, since back to school sir, ano naman maipapayo mo sa mga estudyante, yan, pag nag-aaral, paano ba? Kasi ikaw magaling ka mag-memorize, photographic memory. Paano ba? Alam niyo ba't ako naging photographic memory? By accident eh. Nung bata ako, ang unang-una, saan ako natuto, hindi sa Pepe and Pilar, hindi sa AAE o Una Libro, no? Kundi sa comics. Yung comics kasi, tandaan nyo, may picture. So yung picture, tsaka yung salita, magkasama yon. Either basahin ko yung salita, tingnan ko yung picture, o combine, so naging photographic ako. O, attorney, nakikinig ka, photographic, hindi pornographic. Alam ko na yung mga pasok mo, naanak kita. Dahil sa comics. Dahil sa comics yun, talagang muling-muli ako kakabasa ng comics. Yung tsakain ko, mahilig sa comics eh. So, ayun. So, anong payo natin sa estudyante? Ang payo ko sa estudyante, mag-focus. Mag-focus sa bawat subject, no? Especially mag-focus sa dalawang subject, math at saka English. Kasi everything is learned at saka written at saka you have very articulately na maihayag, no? Express, no? Yung sarili mo in an English manner. Okay? Pero ang problema, yung mga bata magagaling mag-English, hindi alam, naiintindihan yung thought. Doon nagkakaproblema. Kaya pag Tagalog yung English-Tagalog, ligaw. Okay? So, dapat naiintindihan mo talaga. Okay? Susunod yung math. Yan, galing niya Tony sa math. Rane. Sa math. Kasi math is all problem solving. Okay? Kung magaling ka sa math, lahat ng problema sa mundo kaya mo. Yun yung sikreto ko yun. Nagbasa ako ng comics, ganda ng epekto sa akin. Magaling ako sa math, lahat ng problema, may solusyon ako. Parang problem solving lang yan. So, sa mga estudyante po nag-aaral, focus kayo doon sa dalawang. Then the rest, kabisote na yan. Science, kinakabisote na lang yan. Puro memoryahan na lang po yan. Lahat ng subject, puro memoryahan na lang yan. May memorizing mo na lang. Hindi masyadong mahirap mag-memorize. Ang mahirap po talagang problem solving with this math at saka how to compose in an English manner. It is because everything is written in an English. Pilipino kasi, kung hapon tayo, di okay lang maghapon. Pilipino kasi kailangan ang reference natin, English. If you're very well articulate in English, then you are somebody. Di ba? Lalo na yung mga words mo, ay polluting words. Ay, polluting words. Ano masasabi mo, Tata Bird? Kasi Tata Bird po matalino pa, cum laude po. Ano po ibig sabihin ng cum laude? Summa cum laude, tama? Magna cum laude, cum laude. So, cum laude. Ganyan-ganyan lang po yan, binabastos natin. Cum laude po yan. Tony, cum laude yan ninong mo. Sige, ano ba? Sa mga subjects na yun, senyor, hindi ba, since I mention mga basic, kung gaano ba ka-importante yung, kunwari, yung mga calculus, yung mga hindi naman masyadong ginagamit. Hindi, ginagamit yung math yan eh. Pero Anything na math, related sa math, is yung calculus, yung mga ano. Kasi problem solving yan eh. Mataas na level na problem solving yan. So, halimbawa, basic math. No? Basic math, parang accounting math lang, housewife math lang. Bumili ka ng 100, halaga, may 100 ka, bumili ka ng 65, magkano sukli mo, yun yung basic math. Basic yun. Yung calculus, yan, to the exact science yan, gano'ng kalayo yung araw sa, ganito. Then yung susunod na ano yung tatawa, gano'ng kalayo yung susunod na ganito. Yun, ganun din yung sa medicina, how to compute. So, exact math, yun. Pero magsisimula yun sa basic kasi
yung formula, ulit-ulit mong gagamitin yun. May formula kasi yung gagamitin. Manggagaling yun sa mga trigonometry, algebra, calculus. So, manggagaling lahat yan dun sa exact science ng math. To the point, decimal point. Kasi, magkakatalo yan. Kasi sa accounting math sa mga housewife math lang, ang 0.00, okay lang yun. Pero pagdating na sa mga exact science ng math, mawawala yun. Yung fraction na yun, hahanapin yun, hahabulin yun. Kailangan yun. Kasi magkakaroon ng miscalculation. Hindi mo pwede kasi exact science. Alam sa engineering, babagsak yung building o kaya naka-lean. Nakahilig yung building mo pag hindi ka exact science. Kaya, kailangan magaling ka sa math. Ganun din, halimbawa, kung mechanical engineer ka, yung gear mo, imbis na 16, magiging 17 pag hindi ka marunong mag-calculate. So, kaya yun, talagang exact science yun. At talino yan si Ninong Berto. Kalaban niya sa first honor nun, si Mahatma Gandhi. Dami mga kabatch Tata Bert, mga sikat ka. Ako po, hindi ako naging honor. Grade 1, naging honor ako, tapos hindi ako naging honor ulit. Kasi, lumabas na yung kapilyohan ko eh. Tsaka naging pag-away ako sa teacher. Kasi, siyempre, bata pa ako, medyo bilib ako sa sarili ko. Nakikipaglaban ako sa teacher talaga. Sa kanda pa inano sa inyo. 75 ako. So, 99 ako. Tapos, 75 ako. Paano maging honor yun? Hindi maging honor. Ako rin hindi ko hinahabol na magka-honor noon eh. Nung last na lang no, sinabi sa akin, pasok na yung grade. Gano'n? Pwede raw. Gano'n ba? Hindi ko rin gano'n noon. Nagbabanda nga paminsan-minsan kung ano. Hindi ko na-expect eh. Sige. Ako po yung physics ko dati, makailangan consistent yung grade ko. Sabi ni mama, kailangan ma-maintain mo. Eh di kung first quarter ko, 75, maintain ko ng fourth quarter. Hindi ko makakalimutan yung sino. Sabi ko, galing ko ma, 75 ako. Consistent. 4 quarters. Physics combine yan eh. Math tsaka ano. Tsaka kabisote. Magaling ako dyan. Kahit anong words sila, kaya mo naman. Kaya ako mag-compute ng gano'n. Kausap ka ng senior, tapos may kinocompute siya, yung mga opera na gano'n. Ha? Quick lang po. Exactly. Oo, mga kacha. From attorney, ang teacher no ni Ninong Berto sa religion, si San Pedro. Buhay pa. First batch. Baka tatabar. Yan, magaling siya, Tony. Paano ka naging abogado to? Hindi yan ang obya to. Kung mabibigyan ng pagkakataon, mag-aaral ka pa ulit. Oo, senyor. Parang sarap mag-aaral. Nag-aaral ako ngayon, senyor, ulit. Nag-ano ko. Hindi, pero iba na yung aral na lang. Oo. Pero, senyor, Siyempre, pero parang mahirap sa baon, mahirap yung allowance. Pero yung saya, saya. Masaya. Iba. Ikaw, senyor. Oo. Pero kasi, at this point in time, di kaya dahil yung schedule, maraming nangangailangan sa akin mismo. Hindi, ang hirap ng pag-iwahiwalay ng katawan ko. Kailangan ako sa Amerika, kailangan ako sa ano. Diba? Pinabayaran nga ako ng, di ba, 10 million. Dito sa, ano, sa isang country. Yan ang 10 million mo, ha. Bahala ako sa buhay mo. Ayoko. Sige, ano pang tanong? Ikaw, Tata Bert, kung bibigyan ka ng pag-aaral mo. Anong kukunin mo? Ewan ko ba, medyo hindi ano sa age ko, pero archaeology. Wala kang hukay. Sarili mo rin hukay. Archaeology ka. Di
ba yung nag-uhukay ng ano? Eh, naman, Ako ni archaeology daw, oh. Di ba? Loko-loko talaga to. Ikaw, anong kukunin mo? Journalism, sino? Ako, grade 1. Ano na yun? Sobrang mataas na yun. Mag-grade 1 ka. Tandaan mo, pag estudyante ka, sinasabi ko sa anak ko eh. Anak, okay lang, hindi ka matalino, okay lang matalino ka. Makakalimutan niya ng mga classmate mo. Ang hindi makakalimutan ng classmate mo, yung matatay ka sa loob ng classroom. Buong buhay mo yan. Tae tawag sa'yo. Totoo. Kasi ako dyan, grade 2. O, di ba? Tandaan mo ba? O, sino pinakamatalino sa inyo? Di mo natandaan, ha? Sino pinakabobo? Di mo rin tandaan, no? Sino na tae? Yun, Pati pangalan, kilala ko pa. Kaya yan ang palagi yung tuturo sa anak nyo. Anak! Kahit di ka matalino, okay lang. Kahit matalino ka, makakalimutan yan. Pero wag na wag kang tatae sa salawar. Kasi yan, kahit matanda ka na, hindi makakalimutan. Pati yung pangalan talaga eh. Si Jose. Huwag na banggitin. Hindi, Jose lang. Alam ko Sila. naman. Sino? Ako rin may ganyan eh. Nangangamoy, bagtot ko. Eh, uwian na. Kutya, pag tayo, laglagan sa ito. Grabe yun, cheat. Well, hindi pa nag-brief eh. Wala pang, hindi pa uso brief nung araw eh. Short lang. Meron nga akong ano, yung dahil di nga uso brief nung araw. Parang grade 2 ako nun eh. Tapos na yung recess, nasa banyo pa ako. Kasi hindi pa ako tuloy, naipit. Malaki kasi yung ano, naipit yung balat. Wala, hindi ko talaga maano. Sabi nila, ba't wala yun? Nasa ano? Nasa banyo pa rin ako, lumilipit ako doon. Hanggang ginano ng janitor bigla. Bata ka palang palisin. Ano ang problema ka na sa silver mo? Huwag ka na mag-ingay. Asset ko yan. Yeah. Ang mga comment nila. Ayan. From Ate Mean. Attorney, pwede magtanong, sino ang teacher ni Tata Bird sa music no? Okay. Itong mga laptop natin, no? i5 yata, i5, no? So ngayon kasi i9 na, no? Pero, kung basic lang, like Office, Excel, okay lang. Pero kung IT, yung kailangan ng graphics, i9 dapat. So far, wala naman tayong bibigyan, no? Meron na mga laptop yung mga naka-IT natin, which is mahal yun. 100,000, almost 100,000 mga laptop na yun. So, i9 yun to i12. Ito mga i5. Okay pa yan? Working. So, Word sa Excel. Yeah. Kasi yung mga gaming, pag sinabi gaming kasi, pagkain na sa gaming, mataas na yung resolution, yung graphic, yung memory, di yung binabayaran doon. Meron yan. Goes with headset. Kompleto. Pati virus. Kompleto. Okay. Yung essential skill po, no? Kailangan nyo turuan din po yung mga anak ninyo. Makinig po kayo, anak, apo, turuan nyo po, no? Kailangan po yung creative thinking nila. Kaya, siyempre, siling ka, mainit ulo, kinukuha. Kasi, nag-iisip siya eh. Ano yung gusto niya gawin? Kasi, yun nga ang gusto kunin ni Mateo pag nag-college siya eh. Tinanong ko na siya yung, yung Multimedia art. parang multimedia arts kasi nagpo-produce na siya eh, yung mga clay. Gawa siya ng istorya, gawa siya ng imagine mo yun, siya mismo mag-isa gumagawa. One-man team siya. So, yun yung creative thinking. Paano niya nagagawa yun? Sa murang edad. So, talagang advanced siya kung tatawagin, lalo na yung minumolde niya yung clay. So, merong clay na niluluto, hindi ko alam yun, no? Ganon, introduce na siya doon. Talagang
as in maganda, kailangan i-introduce nyo, tutulungan sila. Yes, gagastos kayo, damage ng mga ano, yan nyo lang. Kasi iba pinagagalitan pag makalat, ano, yan nyo lang. Kasi that is the way it used to be. Di ba? Tama ba? Di ba? So, kasi pag hindi mo sinuportahan ng isang creative thinker, lalo na sa mga materials, yun yun. Halimbawa, yung gusto niya, bunutan, dentista, paubos mo yung ipin mo. Burat mo. Sige, eh. Di ba? Mapambuta po ulit ako. Kabila naman. Critical thinking, yan naman yung kailangan, yung kailan mag-iisip, kailan gagawin, no? Kasi yung pag-analyze, no, ability to analyze yung mga bagay-bagay, malaking bagay yan, no? Yung susunod, yung decision, ano, di-decision niya. Pag gumagawa naman, automatic na yan, bawa si Mateo, anong istorya, anong gagawin niya, anong material, so, yun yung nagdi-decision na siya. Yan yung paano niya gagawain, si May nagluluto, ano yung iluluto niya, paano niya iluluto, ito iluluto, o pa. Maganda pa yun, may presentation pa. May mga payong-payong pa yun. Nilagyan pa ng payong-payong. Yan yun. So, yan yun. Susunod yung empathy. Turuan din natin sila yung paano maawa. Yan yun. Kasi pag ang tao walang awa, walang konsensya yun. Yan yun. Communication skill na susunod. Yan yung mabigat. Akala nyo kasi pag magaling mag-English, okay na yun. Doon nagkakaproblema. Pag magaling mag-English, tapos may expose sa hindi mga Ingleserong bata, which is hindi naman tayo Inglesero talaga magkakaproblema. So, kaya nga, ang gagaling mag-English, hindi naman nauunawaan ko yung English, may problema. Yan. So, yung communication skill, napaka-importante yun. Ituro nyo matuto silang makinig, magsalita in public, yan. So, makipagpalitan ng kuro-kuro, yan yun. At higit sa lahat, huwag mapikon. Yan. Kasi baka naman mapikon. Susunod yung stress management. Turuan nyo sila yung temper, no? Yan. Yan nagkakaproblema yung marami kasi hindi nila naturo yung stress management. Pagpagod na, magpahinga. Ito, di ba? Lalo na yung nawibili sa mga gadget, nakikita mo yung stress na stress yun. Mawalan lang ng internet. Mawalan lang ng internet, sigawan na yan. Yan yun. So, coping with emotion, naalala ko po si Miguel nung bata pa, yung first girlfriend niya, pinrik outing pa naman namin nung umiiyak. Ngayon, gwapo Pero unang girlfriend niya, iyak siya, pinrik siya. Yan yun. Outing namin yun. So, ayun. Yan yung mga bagay-bagay. Problem solving. Actually, pag gawa na yung mga iba, madali na siya mag-problem solving. Hayaan nyo sila. Be with them. No? Hayaan nyo sila mag-desisyon. Kasi karamihan ayaw turuan mag-desisyon Ako, sige, desisyon mo yan Kahit alam ko mali, andyan lang ako sa likod. Okay? Sige. Paano mo, senior, matuturuan ko ng critical thinking? Sample po. Ang critical thinking, pag may mga pagsubok lang na darating, pag wala naman, hindi naman yan Hindi naman matututunan yan Pag yung walang, kasi dapat critical nga Kinakailangan magkaroon ng critical situation bago niya magamit yung thinking niya. So, babalik tayo sa mga unang inaral natin na dapat matuto siya, no? Yun nga sinasabi natin na magkaroon siya ng critical thinking, decision making, creative thinking, para pagdating ng critical thinking niya, mabilis na siya. Kailangan observant pa Halimbawa lang yung relationship, dapat critical thinker ka dyan. Okay na ba ako magrelasyon? Hindi porket lahat ng barkada ko may boyfriend, girlfriend na. Ako magbo-boyfriend, girlfriend. Hindi. Dapat alam mo ba't nag-boyfriend at girlfriend sila.
Gusto ba nila yun? Makakatulong. Yung something ganun. From Attorney Ino. Ayan, sinagot na niya yung tanong kanina. Ang teacher ni Ninong Berto sa music noon ay si Mozart. Bit open eh. From Attorney Ino, ang critical thinking, yun yung pag nag-iisip ka na dahil critical nalagay mo. Parang si Ninong Berto. Ay, blood na naman yan. Kaya kami, sunuran lang kami dumating, 1 o'clock. Eh, naantok na ako. Tama, pagagamot. Takot di mo matay eh. No? Sumasan mo, Okay, sige, ano ba? Sa mga magulang sa nila may mga kolehiyo na, ayan, magkokolehiyo pa lang, advice po ba na sila mamili ng course, ng kurso, o hayaan nila yung anak nilang pumili? Okay. Alam niyo po, you can influence, you can advise no, sa mga bata. No? It's a great influential at advice. No? Pero in the end of the day, yung gusto pa rin niya. So, huwag nyo hayaan silang mag-decision na hindi kayo nag-advise kasi kayo yung magbibigay ng tuition. Okay. Eh, paano naman kung di nyo kaya yung gastusin? Diba? Ang hirap nun. So, kaya nga mag-advise. No? Magbibigay ng ano. Pero in the end of the day, ang payo ko po, no? Lalo na yung adult na kasi, yung kaka-college eh, sila yung masusunod sa gusto nila. Pero mag-a-advise pa rin kayo. Kasi, habang lumalaki yung anak nyo, alam nyo na yung kapasidad niya, na hindi niya pa alam yun. Okay? Kasi nga, young adult pa eh. So, pwede mo sabihin, anak, alam mo yung skill niya, magaling magluto, tapos biglang gusto niya mag-blow. Halimbawa, magano ka na muna, culinary. Ayan. Tama? Opo. Mag-culinary ka bago ka mag-blow. I-influensyahan mo. Hindi, magluloko talaga. Ayan. So, bakit? Kasi magaling siya magluto, so culinary yung pagluluto, di ba? Naka-align sa buong pagkatao niya. Kung baga konti na lang idadagdag niya, kasi andyan na yung awareness, andyan na yung ano eh. So, madali na. Madaling-madali na. Unlike kung biglang maglulo, tapos parang yung ano, yung habang buhay nagtrabaho, tapos nag-retire, tapos biglang papasok sa negosyo. Kalokohan yun. Kalokohan yun. Enjoy mo na lang pera. Yan yun. Huwag mo na yung negosyo kasi mauubos lang mabilis yun. Yun yung payo ko palagi. Diba? Tama ba ako? Okay? Pero, Tata-Bert, pwede nga rin pagsabay yung culinary tsaka yung magluluto. Galing niyan, Gio. Oo nga naman. Kung maglolo. Toto. Kailangan ko nang bitawan yung sinabi ko. Sorry po. Sige, ano pa? Sige, tanong pa kayo. Pag yung mga anak po ninyo, pagpasok po, halimbawa elementary grade, o mga kindergarten, iwan nyo. Hindi naman po papatay sa school yan, iwan nyo. Ang school po, ang unang-una pong turo po ay maging independent ang isang bata. No? Kasi, sa yun sa gusto, kailangan po nila maging independent. No? Yun po yun. Diba? Merong magulang kasi na talagang ayaw rin marinig yung iyak ng bata, kaya Hindi niya maiwan. hindi ba iwan eh. Yan. Sige, ano pa po? From Ate Ginay. Paano po kung yung anak madali magsawa sa kurso? Eh di, susuportahan nyo pa rin. Yan. Yun po yun. Comment ka lang, attorney. Pero kung may tanong ka, attorney. Sa mga panahon ngayon, bihira na rin ang mag-aaral ang nagtitake ng agriculture. Yun nga, kasi nga, di mahirap yung magtanim, karamihan na magsasaka na
ipapaaralin yung anak nila, ayaw nilang gayahin sila na maging magsasaka. So, karamihan naman yata na magulang, maliban na lang kung lawyer, at saka doktor, engineer, yun, gusto nila na yun pa rin yung maging ano. Pero, lahat na mahihirap, ayaw nila. Bawa, jeepney driver ka, gusto mo maging jeepney driver pa rin yung anak mo. Diba? Kung construction worker ka, gusto mo bang construction worker? So, yun. Pero, hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero, isa yan, babalik naman tayo doon. Kaya nga, gardening, tinuturuan yung mga bata. Para yung basic. Kasi madali lang yung tanim. Yan yun. Paano naman siya yung mga batang ayaw na mag-aaral? Eh di, pakuhanin mo ng ano, yung mga batang ayaw mag-aral, huwag pilitin kasi wala. So, babagsak talaga yun. Yun ang turuan mo ng agriculture, construction, welding, yun yung mga basic, driving, para maging magaling. Para may skill pa rin. Kasi huwag ipilit. Talaga may mga karma kasi nila yun na maging, kasi kung lahat tayo manager, sino pa magluluto sa kusina? Diba? Parang sabi ko, wala tayo healer. Sino pang magluluto sa kusina? Diba? Okay? Sige. Ano bang ano niya? From Ate Gina, ginagamit pa din ba yung mga papel na yan ngayon? Opo. Ginagamit pa rin po yung mga papel na yan dito sa Pilipinas. Hindi pa po tayo advanced, no? Tulad ng mga laptop o tablet, no? Ginagamit pa po yan dito. Yan. 1/4 sheet, yung 1/4 sheet. Ayan yung 1/4 sheet. Tapos mula. Ikaw kabila po. Pa-kapat. Yan para Ayan, 1/4 sheet. Ayan. Ginagawa ko po yan, binibenta ko po yan sa classroom. Hindi pwedeng hingi kasi binibili ko yan. So, bilhin nyo rin sa akin. Tapos, half paper, no? Tawag dyan, lengthwise. Crosswise yan. Lengthwise. Kala ko ba yung loud nila? Hindi ko alam. So, lengthwise. Harap ko sa kanila. Yan ang lengthwise. So, ginagamit yan usually spelling. Yan, yung lengthwise na yung spelling yan. Crosswise, yan. 1/2. Crosswise, ano po yun? Yan. So, harap ko sa kanila. Usually yan, mga quizzes din na mahaba yung sagot. Tapos intermediate, yan yung isang buo. Binibenta ko rin yan. Sino pwede humingi sa akin? Dami ng gano'n. Dami, nabubuhay sa inyo eh. Ano ka? Ano ba? So yan, tapos ito po yung mga notebook. Ginagamit pa po yan, especially sa Pilipinas. Wala na po. Si Kuya Mike nanonood po from China. From China. Ayan po. From Ate Gina, joke pero nagkakatotoo yun, di ba? Yung mga nangihingi. Hindi, totoo yun. Mamubuhay sa inyo. Away tayo. Umimigay talaga. Diyan madamot, pero yan yun. May kukwento po ako sa inyo. No? Tungkol po kay Thomas Edison. Thomas Alva Edison. Galing talaga ni Tata Bert. Nung bata pa po siya, nag-aaral siya. Isang araw po, umuwi siya na may dala siyang sulat. Sabi raw ng teacher niya, ibigay sa nanay niya, at pabasa sa nanay niya. Nanay niya lang pabasa. So, binasa ng nanay niya. Sabi ni Thomas Edison, anong nanay ang laman? Sabi ng nanay niya, nakasulat anak, sobra raw talino mo. Di na raw ikaw kayang turuan ng mga teacher, ilipat ka daw sa malaking eskwelahan, o kaya ako na lang daw magtulong sa iyo. So simula noon, di na siya pumasok, at totoo, nagturo sa kanya ang nanay niya. Kasi meron siyang hearing problem. Yun yung diferensya niya. Hearing problem siya.
Kasi nakuha niya nung nagkasakit siya nung bata siya. Kaya sobrang lagnat, nasira yung pandinig niya. Kaya hindi naman siya retarded o may differential. Hindi, may hearing problem. Nung araw kasi, di ba? Pero ngayon, tatawagin ka, autistic ka agad. No? Okay, well anyway, tinuruan si Thomas Alva Edison na nanay niya. Maganda yung pagkakaturo sa kanya. Hanggang dumating yung panahon na namatay na yung nanay niya. So, naging inventor si Thomas Alva Edison, ilaw. Yan yung unang pinakasikat niya na invento, di ba? So, sabi niya, sa pagre-research siya, nakita niya yung isang papel. Nakita niya yung papel na naalala niya, yun yung binigay ng teacher niya nung bata pa siya. Ayan. So, sabi nung sulat, siyempre marunong na siya bumasa ngayon. Sabi nung sulat, yung totoong nakalagay sa sulat, na binigay ng teacher niya, Mrs., yung anak niyo po ay retarded. Hindi na po namin tatanggapin sa school. Kick out na po siya ngayon. Hindi na po siya makakapag-aral. So, hindi pumayag yung nanay niya. Pinagsikapan ng nanay niya na turuan si Thomas Alva Edison kasi nga bingi at naging isang magaling na inventor. Yan po yung gusto ko po i-share sa atin. No? Lahat po tayo may kakulangan, may diferensya tayo. Find something. Find out kung saan po mag-e-excel ang ating anak o ang isang tao. Kaya nga po palagi po sinasabi sa akin, yung meron ng isang kaibigan na mapagmataas eh. Ang sabi sa akin, ulo lang daw ang pinalaki ko, hindi raw utak. Tsaga-tsaga ako daw mag-alaga ng yung mga diferensya. Alam ko po kasi kung saan ko po gagamitin to the best ng tao. Halimbawa, yung sinasabi niyang mali kang utak, walang utak, mapaglilinis ko yun at susunod. Siya na magaling, mapaglilinis ko ba? Hindi. Yun lang po yun. So, kagalingan po ng isang nilalang ay kung paano mo po gagamitin, i-harness ang natatanging kakayahan ng bawat isa. Kasi po, totoo maraming magagaling. Paano mo naman gagamitin ang magagaling kung pare-pareho, redundant ang kanilang talino, ang kanilang kakayahan, redundant, ang kanilang gagawin, redundant. Hindi po ganun ang mundo eh. Ang totoong matalino po, alam kung saan gagamitin ang lapis ba yan? Alam kung saan gagamitin ang lapis. Ang matalino po, alam kung saan gagamitin ang ballpen. Ballpen na pula, pagbagsak ka. Ballpen na blue, pagpipirma ka para alam na bagong pirma, itim naman kadalasan sa mga official letter. So sa bawat bagay po, alam ko saan gagamitin ito. Yung lengthwise, yung crosswise, yung sinabi ko. Ang isang matalino po, alam. Hindi po niya gagamitin po ang lapis, ang ballpen, kung sinisigurado niya magbubura pa siya. Kung drop lang ang gagawin, kaya lapis po ginagamit. Kasi po magbubura ka pa eh. Ganun po ang matalino. We can harness ang isang bagay to the maximum para mabuo ang kabuuan. Ang isang kotse po hindi po ginagawa ng puro makina. Imagine niyo po ang kotse, puro makina. Andun lang yun. Aandar lang yun. Nandun lang. Hindi aalis. Kaya po nilalagyan ng gulong para tumakbo kung saan pupunta. Pero kung walang manibela, dire-diretso lang yun.
Kaya may manibela. Para lumiko sa kaliwa, lumiko sa kanan. At may mga oras po na kailangan umatras. Ang magaling na tao po, alam niya i-harness lahat ng sitwasyon sa kanyang buhay. Ayaw ko po sa mga mag-aaral. Wala pong kwenta ang talino kung hindi po alam kung saan gagamitin. Wala pong kwenta ang pinag-aaralan kung ang asal nyo po ay hindi makatao dahil ang pinag-aralan po ay ginagamit para sa ikabubuti ng kapwa-tao. Ako po sa Anthony Rivero. Angelia Nara. Si Tata Bert po ito. And by the way, Sabado po bukas, kay gamutan tayo. At yung 102nd lecture. Sa po, magle-lecture po. Sa mga makakatanggap po nito, ako na po ang nagpapasalamat sa mga tumulong, nag-reformat, nag-ayos, hindi ko na kayo sasabihin kung sino kayo, sa mga tumutulong, salamat, hindi ko na rin sasabihin kung sino-sino. Basta po ako lang po yung nangunguna sa kalokohan. Ang pagtulong. Maraming salamat po. Ang pagpapala ng Diyos ay nasa ating lahat. Sa mga makakatanggap po nitong estudyante, pinagpala po kayo, patuloy na magdasal, salamatan po sa mga mabubuting loob